Mga Gawa, Kapitulo 3, talatang 11 hanggang talatang 21. Ito po ang mga salita ng Diyos na atin pong pag-uusapan sa umaga po ito. At bilang paggalang sa Ginoo sa kanya pong mga salita, alam niyo na, inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo at atin pong sama-samang basahin ang kanya pong mga salita. Tagalog version po, Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3, talatang 11 hanggang talatang 21. Ito po ang atin pong matutunghayan. Kaya nga, mga kapatid, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri. Salamat po, Diyos, sa umaga pang ito, sa araw na ito na iyo pong itinakda, na kung saan, Panginoon, kami na iyong mga anak, kami na iyong pinagpala, kami, Panginoon, na iyo pong pinagkalooban ng kaligtasan at patuloy na kinakalinga, Panginoon. Salamat po ng maraming o Diyos sa araw na ito na kami po'y pinagtipon-tipon mo, Panginoon, sa kabila po ng aming pong mga kaabalahan. Salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito. At salamat din sa mga salita mo, Panginoon, na aming pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Hayaan mo po, O Diyos, na habang pinagbubulay-bulayan namin ang mga salita mo na ito, ito, Panginoon, ay iyong lapatan na naaangkop na mensahe sa aming pong kalagitnaan. Ikaw ang siyang kumilos habang ako po ay nangangaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, mula sa bata hanggang sa mga kabataan, hanggang sa mga matatanda, hanggang sa mga kabataan, Panginoon, at mga narito, Panginoon Diyos, na makikinig ng iyong mga salita. Hindi lamang sa mga nasa harapan ko, Panginoon, maging sa mga nasa himpapawid, Panginoon, nakakabutin po ng aral po na ito. Sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala. At dahil ipinagkatiwala namin sa iyo, alam po namin, tiyak po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong sinamahan at papagtagumpayin mo po, Panginoon, ang aral na ito at ang pakikinig na ito, pagtuturo na ito ng iyong panlingkod. Ito po ang aming samong at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang aming pong dakilang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Amen. Pwede na po yung maupo. Times of refreshing. By the way, alala ko lang, Pastor Paul, haba ng ating pinagsamahan. Kaya, naalala ko, nang tayo nasa WLTC, ako ang lecturer, ikaw ang taga-sayaw, taga-kanta, of course, di ba? So, si Pastor Boyet naman ang siyang administrator, di ba? Kaya, napakaganda ng team up ng mga time na yon. Kaya, siguro po pwede magbalik yun. Pwede ba? Hindi po pwedeng loloobin. Ang kalooban ni Lord, magbalik yun. Yun ang paniniwala ko. Yung loloobin na lang ng tao. Di ba? Kasi gawan mo ng paraan lang yan. Ito nga mga taga-Cavite, Sino mas malayo? Cavite o Laguna? Halos parehas na ang layo niya, di ba? Pero niloloob ng Lord at niloloob din ng tao. Hello? Kalooban ni Lord at kalooban din ng tao.
Tama? So, kung pwede gawa ng paraan. Amen? Parang ayaw mo mag-amen. Tuloy natin ang ministeryo inumpisahan sa atin ng ating po Panginoon Diyos. Amen? Lagi si Jessica. Diba? So, kailangan natin panariwarin. Kasi po ang ating pag-uusap ngayon, pag-uusapan, times of refreshing. Refreshing means pagpapanariwa. Amen? Pagpapanariwa. Coming from the word refresh. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, refresh ba? Refresh po ba o depresh? Refresh po ba o stress? Diba? So, dalawa lang yan. It's either refresh or stress or distress. No? Okay? Dito po. Pag-usapan po natin. Kung kayo po ay stress, kung kayo po ay depressed, ito po yung solusyon. Ito po yung mga sangkap. Ito po yung mga hakbang for us to become refreshed. And refreshing experience by any other people, not just only here in this world, mga kayamanan sa mundo na ito, anything, ang refreshment po, it happened and it experience ng mga babae at lalaki na mga sumasandal, yumayakap sa banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan naman natin ang Diyos. Therefore, repent and return so that your sins may be wiped away, in order that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus the Christ, appointed for you, whom heaven must receive until the period of restoration of all things, about which God spoke by the mouth of His holy prophets from ancient times. Times of refreshing ang background ng ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Meron pong naganap na pagpapagaling. Meron pong unang senaryo, yung healing ng layman. The healing of the layman brought a great crowd in Solomon's portico and presented Peter and John with an excellent opportunity to preach the gospel. Hallelujah! May gumaling. May pinagaling. Amen? At ang pinagaling ay walang iba, kundi ang taong walang kapag-asang gumaling. Amen? Pero, sa atin pong Panginoon Diyos, yung walang pag-asa ay binibigyan ng pag-asa. Amen? Yung walang kagalingan, kayang-kayang pagalingin ng ating pong Panginoon Diyos. Yung talamak sa kasalanan, kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi po, pinakananais ng ating pong Panginoon Diyos, ikaw at ako, o ang mga tao, ay makaranas ng tinatawag na pananariwa sa kanyang banal na presensya.
Amen? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon Diyos. Na para bagang meron pong mensahe yung background na marami pong mga tao sa ating pong kapanahunan, spiritual speaking, layman, crippled, lumpo, hirap na hirap sa buhay, hirap na hirap makaahon sa tinatawag na talamak ng pagiging makasalanan. Para bagang nabubuhay ang mga tao sa kawalang pag-asa, walang kakayanan, na umahon sa kanila po kalalagayan. Ganyan po ang kalalagayan ng maraming mga tao. Sipatin po natin ang mga talata po na ito sa tema, how should we experience times of refreshing? And there are 4 basic principles of basic ingredients upang ang tinatawag na panahon ng kaligayahan, panahon ng refreshment ay maranasan ng bawat isa sa atin. So ano po ang 4 na principle na ito? Ano po ang 4 na ingredients po na ito? Upang ikaw at ako na mga problematic ngayon, ikaw at ako na nakararanas ng mga tinatawag na dilema, tinatawag na mga stress or depression, everything, tayo po ay manariwa sa presensya at banal na harapan ng ating pong mapagmahal na Panginoon Diyos. Unang hakbang pala ay walang iba kundi yung salitang repentance. Repentance. Ano ibig sabihin ng repentance? Sabi nga ng kanyang mga salita, therefore, repent. Concluding sentence, therefore, repent. Sabi sa Tagalog version, kaya nga, magsisi kayo. Tayo po mga mananampalataya, meron ba tayo dapat pagsisihan? Sa inyo pong relasyon ngayon sa ating Panginoon, sa inyo pong kalalagayan sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos, okay na po ba? Yung ating pong mga kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Yung ating pong paraan ng paglilingkod sa Panginoon? Yung ating pong pagbibigay ng prioridad sa Panginoon? O baka naman, meron po tayo mga bagay na mga pinaggagawa na talagang tuwiran na ito ay hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Possible? O pwedeng meron mga talagang sinasadya natin. O para bagang hindi man natin sinasadya, nahahatak tayo, nahuhumaling tayo, natatangay tayo, na gawin ang bagay na ito, bagamat alam natin na ang bagay na ito ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi, therefore, amen? Repent. Repentance should be the part of every believer's life for their entire life. Bahagi daw po ng buhay natin ito. Amen? Bakit? Kasi po, madalas po tayo nakakagawa ng kamalian. Amen? Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang masakit nga minsan Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa o gumagawa ka pa ng isang karumal-dumal na gawain sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Tama?
o mali? Pagka nakakalungkot na pagka ganun eh. Hindi ba, yun nga eh, di ba meron tayong sin of commission, sin of commission. Ang sin of commission, mga bagay na ipinapagawa sa atin pero hindi naman natin nagagawa. Mag-repent ka. Tama? Ang sin of commission, mga bagay naman na ipinagbabawal, gusto-gusto ka rin. Kung alin ang bawal, bakit pagka naiinganyo na gawin? Alam mong bawal yan. Pero, ginagawa mo. Anong solusyon? Mag-repent. Amen? So in other words, bahagi ng buhay natin bilang mga mananampalataya ang tinatawag na repentance. So every time that the Lord speaks to us and calls us to change about our lives, we are challenged to repent. Amen. Ang buhay po natin bilang mga mananampalataya, syempre dating worse. Talagang worse ang senaryo. Pero pabago ng pabago. Amen? So, mula sa pabago ng pabago, nakagawa na naman ng konti kasalanan, mag-repent. Amen? Huwag pa makabalik. Tapos yung iba naman talaga, medyo mataas lang antas ng buhay na spirituality. So may mga bagay pa rin na nagagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Mag-repent. Amen? So, ang nais po ng Panginoon, araw-araw ng buhay po natin, palago ng palago, paangat ng paangat, ang ating pong buhay espiritual na nakapagbibigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating pong Panginoon Diyos. Okay, kapala natin si Lord. Hallelujah. Tingnan po, ano po yung sabi nga, our repentance is, this is the content. Una, ipag-i-repent na po natin yung our drifting away from God's intended purpose. Our drifting away. Ano salitang drifting? Ito po yung agos. Amen? Ang ating pong buhay pananampalataya, dapat merong smooth na flow ng agos. Amen? Gumagalaw ka ayon sa kalooban ng Panginoon, nagsasalita ka ayon sa kalooban ng Panginoon, nag-act ka, everything flow. But the problem with so many Christians, yung buhay po nagdi-drift away from the flow. Amen? Ibig sabihin, ito ang linyada na ipinalalakad sa atin ng ating Panginoon. May mga Kristiyano, lumilihis. Lumilihis ng landas. Gumagawa ng sariling linyada. Amen? Kaya ang nangyayari, sa halip na diretso, lumihis na ligaw. Amen? Nawala sa linyada, nawala sa kalooban ng Panginoon Diyos. Dami po mga ganyan. Ang mundo po natin na ginagalawan, sang damakmak, sang katerba, yung mga tukso. Tama? Andyan po, nasa paligid po natin ang mga padala ng kaaway. At ang masakit niyaan, minsan o madalas, Kristiyano ka na, inaayunan mo pa, hello, yung gawa ng kaaway. So, anong susi? Anong solusyon? Repent. Repent! Repent! Or else! Diba? Yan po, yung napakahalaga na makita natin. Letter B, o pangalawa,
Our repentance is for lack of responsiveness to the moving of the Holy Spirit. Kakulangan ng tinatawag na response. May galaw ang Holy Spirit. Mayroong move ang Holy Spirit. But the problem with so many Christians, parang tuod. Walang aksyon. Walang kilos. Kinikilos ka na ng Holy Spirit. May pinapagawa na sa iyo. Amen? Pero panay ang tanggi mo. Panay ang ayaw mo. Panay ang deny mo. Amen? So, ano nangyayari? Nagigrid. Napipighati ang banal na Espiritu Santo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hanggang kailan maninighati? Hanggang kailan napipighati ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin? Hanggang hindi ka gumagalaw sa ipinapagalaw ng banal na Espiritu Santo sa iyong buhay. Hanggang hindi ka tumutugon sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon sa iyong buhay, napipighati ang Diyos. Amen? Hindi porket ligtas ka na, okay na yan. Ano ibig mo? Ang kaligtasan sa langit, lundo na lang yan. Bonus na lang yan. Alam niyo po ang katotohanan? Nung ikaw ay naligtas, at lalo nung ikaw ay tinawag ng Panginoon in a very, very special way, ikaw ay gagawin niyang instrumento to extend the kingdom of God. Palawakin, mag-saturate. Amen? Yan po ang nais ng Panginoon na maging kapanin po natin. Our repentance is for our doing, our own thing, in our own way. Tama? Marami sa atin, mas marunong pa kay Lord. Diba? Repent for that. Your doing, my doing, our own thing. Para bagang marami mga Kristiyano gumagawa o may ginagawa yung gusto nilang gawin para kay Lord. Tama? Pero ang alam niyo po ang katotohanan po nito, dapat po ang ipag-pray natin, ang alamin na po natin, ay kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi yung gusto mong gawin para kay Lord. Magkaiba po yun. Ano po ba? Our repentance is for neglecting the now revealed Word of God. That is the content of our repentance. Amen? Alam niyo po, kaya nga yung subject na walking in the present truth, tinuturo po doon every generation. Generation ni Adam, merong word ang Lord sa kanya. Generation ni Noah, merong word ang Lord sa kanya. Generation ni Abraham, merong word ang Lord sa kanya. Ni David, merong word. First century Christian Church, merong word ang Lord para sa kanila. The Apostolic Church, merong word ang Lord sa kanila. Ngayon po, contemporary church. Panahon po natin, merong word ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Hahalukayin lang po natin ang salita ng Diyos. Nandiyan na yan.
At kapag nalaman po natin ang pangungusap ng Diyos sa ating pong kapanahunan, kailangan po natin mag-obey. Amen? Sundin at ganapin kung ano po ang salita na ipinapasabi sa atin nating Panginoon. Katulad nga, ang naisip ko nung nakaraan, grafted in, yung topic po natin. Pero dinala ako ng Panginoon sa ngayon na Thy kingdom come, Thy will be done. At yun ang lalakaran natin hanggang 2025. O hanggang tuloy-tuloy na yan. Amen? Maunawaan natin yung word na yan. Kung ano ang papel natin diyan. Amen po ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Saka na natin pag-usapan yan. Sige, sa anniversary po yan. Amen? Pangalawa po, na salita, conversion. Therefore, repent and return. Amen? Magsisi kayo. Tapos, ano gagawin? At magbalik loob. Magbalik loob. Sabi nung nakasama natin ngayon, narinig ko sa kanya bibig Facebook. Nung ginamayan ko yata siya, Pastor, nagbabalik loob. Amen? Isang napakagandang pangungusap. Magsisi at magbalik loob. Tingin po ba? Napakahalaga yung dalawang salita na yan eh. Hindi po pwede magsisisi ka lang at walang pagbabalik loob. Tama? Ang pagbabalik loob, bunga ng pagsisisi. Amen po ba? Conversion. In other words, repentance must lead to conversion. Ang repentance daw po, kasunod po nito, conversion. Yung repentance na walang conversion, wala pong katotohanan ng repentance yan. Remorse po yan. Amen? Ang tunay na nagsisi, tumatalikod sa kasalanan. Amen? O ngayon, habang nakaupo kayo ngayon dyan, baka mayroon pong karga-karga tayong mga kasalanan. Baka po meron tayong mga maling ginagawa na ine-enjoy pa natin, ipinapangalandakan pa natin, tinotolerate natin. Hindi po yan ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung gusto po natin maranasan ang tinatawag na refreshment, isang hakbang, repent. And the next move is all about return. Magbalik loob. Hindi kay pastor. Hello? Magbalik loob sa Panginoon. Amen? Kasi kung magmamatigas ka sa kalalagayan mo na yan, may paglalagyan ka. Amen? Marami pong mga nagmatigas sa harapan ng Panginoon. Nasaan na ngayon?
Huwag po tayong lumaban sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Ang pagmamatigas sa harapan ng Panginoon para ka sumisipa sa matulis na bagay. Walang sumipa sa matulis na bagay na hindi casualty. Ang paglaban kay Lord ay nagbubunga ng kaparusahan. Amen. Tingnan ninyo, no? Stress ka na. Depressed ka pa. Torture ka pa. Muryong ka pa. Ang boss nila sa Satanas, yung bossin nila sa kaning, tingnan mo yung tsura, di ba? Wala. Hindi mo maipinta mga pagmumukha, wala sa wisyo, walang glory, walang Shekinah glory, parang nilulukuban ng kadiliman. Gusto ba natin yun? Wala ka refresh. Amen. Ikaw na. Refreshment is not just all about for you to take a bath. Amen? Refreshment, hindi po basta makikita yan. Maligo ka pa ng 3 beses sa araw. Kung nilulukuban ka pa ng demonyo. Pero may mga drug addict. Diba? Ligo ng ligo. Dahil kaliligo, napasma na. Pero kahit anong ligo, tingnan mo, madungis pa rin. Tama ba? Madungis pa rin. Pero yung pong mga nagpapahingalay sa presensya ng ating Panginoon Diyos, kahit isang ligo lang, mabango na. Tama ba? Refresh na. Alam niyo po pinakasusi talaga dito? Walang iba, kundi ikaw ay nasa banal na presensya ng ating po Panginoon Diyos. Amen. Kasi yung aroma, amen. Yung aroma, galing kay Lord, nagtatransfer sa akin. Yung glory na naging Lord, nagtatransfer sa atin. Wala pa ka natin si Lord. Hallelujah. Pag-anniversary na yata, ito, preaching natin ito eh. Conversion involves turning around or changing what you are presently doing or direction we are presently going. Yan, di ba? Turn around. 180 degree. Not 360 degree. Turn around. Ito yung buhay mo noon. Kasama si Talin na naglalakad. Mga demonyo. Di ba? Amen. Yung mga dati kasama mga naglalakad, mga adik, mga lasinggero, maero, sugarol, everything. Taligdan mo na yan. Ang magiging kasama mo ngayon, mga born again Christian. Amen? Mga leaders ng Agapela Family Community Church! Ama! Wala kang mapapala dyan sa mga kulukoy na yan. Always, magiging kulukoy ka rin.
Tell me who's your friend and I tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino kasama mo. Sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. Diba? Ano lang yun eh. Okay, in other words, mga kapatid, we must be willing to change and do things differently than we did before. Amen. Kung ano yung presently na ginagawa mo, hindi ka nauban ni Lord, ay, tanggalin na yan. Hindi makakabuti yan. Ngayon naman, gagawin mo ngayon, iba. Kung ano ka nauban ni Lord, magugulat ka. Bibisitahin ka ng mga dating kaalyado mo. Nagbabasa ka na ng Bible. Amen. Magugulat sila pag dumating yung dati mo mga kainuman, katsongkean. Nakikinig ka na ng mga radio station, DCAS, Christian Radio Station. Ayun ni. Dati kung tuwa ka kasama ng walines dyan. Diba? Ngayon nagugulat sila, bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta? Sa church. Sana ka? Sa Agape Love Family Community Church. Amen! Glory to God. Alam mo pala yun, ano oras na ba? Alas 12. Pangatlo, healing. Healing or restoration. Amen. Healing. As we respond to the Lord in genuine repentance. Di ba sa katabi mo? Genuine. Hindi peke. Totoo. Di ba? Totoong mga tinatawag na pagsisisi. And manifest a true willingness to change. God comes in and brings healing to us. Amen? Kapag ka daw po ang isang tao ay nag-response sa panawagan ng Panginoon na ito at siya po ay nagbumantong sa tinatawag na totoong pagsisisi. Ang Diyos daw po ay papasok sa kanyang puso. Ang Diyos daw po ay papasok sa kanyang buhay. Ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa kanyang pong buhay. Amen! So, pagka pumasok ang Panginoon sa buhay ng isang tao, yun na po ang simula ng kagalingan. Amen! Hanggat hindi papasok ang Diyos diyan, sa buhay na yan, sa puso na yan, sa katauhan na yan, walang kagalingan, walang restoration. We need God. Apart from God, you can do nothing. We can do nothing. For you, na gusto mong ma-restore, truly repentance. Amen? Hayaan natin manahan siya dyan. Alam niyo po yung healing na sinasabi po dyan? Hindi lang po personal na healing o physical na healing. Ito po, yung mga healing na ito. Una, the first healing is all about receiving the forgiveness of our sins. Amen. Matatanggap mo raw yung tinatawag na kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Amen. Yun po yung nangyayari sa buhay natin. Pangalawa, healing manifestation, being delivered from former bondages. That is healing. Hindi lang ito physical ang pinag-uusapan. Ang healing
na tinutukoy po dyan, dati kang bondage, dati kang alipin ng kasalanan, na hindi mo kayang iwasan, hindi mo kayang talikuran, alipin talikala ka dyan. Yung kagalingan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, pag nanahan sa dyan sa buhay natin, makakalaya ka dyan. Palalayain ka ng Panginoon mula sa pagiging alipin. Amen. Diba? Ang ganda. Ano pa? Healing manifestation, experience new grace for change. Amen. Hinango ka na. Ang kasunod, lalakad ka na isang bagong buhay. If any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yung lumabas. Yung bagong pagkatao, ito ang pumasok at magmamanifest sa mga tao. Amen. Healing manifestation, enjoying freedom in Christ. Amen. That is healing. Kasi ini-interpret natin, nakala natin puro kagalingan ng physical na katawan. Pero ito po ang mga kagalingan na ibinibigay ng Lord sa mga babae at lalaki na nagsisi, tumalikod, nagbalik loob sa Diyos. Ang Diyos naman po, pagagalingin ka. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Hallelujah! Pagagalingin ka, pagagalingin ang relasyon mo sa pamilya, pagagalingin ang lupain, panadalhan ng sapat na ulan. Amen? Glory to God. At pang-apat, refreshing. Refreshing. In other words, mga kapatid, the repentance and conversion and healing were positioned us for God's refreshing. Amen? Ibig sabihin po, sabi nga, therefore repent. Magsisi, talikuran ang kasalanan, ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Ito na po ay paglalagay natin sa ating po mga sarili para maranasan mo yung times of refreshing. Amen? Without this, mga kapatid, kung wala itong mga bagay na ito, kung wala kang repentance, na hindi humantong, may repentance ka, hindi naman humantong sa tinatawag na return or conversion, wala pa rin. Hindi ka pagagalingin eh. Kailangan maging totoo tayo. Amen po ba? Upang maranasan po natin yung mga pangako ng Panginoon. In other words, Peter's words make it clear that we position ourselves so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ang pinaka-safe na lugar sa mundo na ito ay walang iba, yung lugar na kung saan ikaw ay nasa presensya ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen. Natin si Lord. Hallelujah.
Yan po ang dapat, di ba? Ang ating pong Ama sa Langit, nais niya ang kanyang mga anak ay fresh. But the problem, marami mga anak ang Diyos, depressed, distress. Diba? Parang sinakluban ng takloban. Takloban, saklo. Parang tinakluban ng mga problema. Bakit? Kasi nga po, hindi po natin inuuna ang Panginoon sa atin po mga buhay. Hindi po natin pinaprioridad ang Diyos sa buhay po natin. Ninineglig po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Kulang tayo ng panahon kay Lord. Kaya, nagiging stress tayo. More work, puro work, yung relasyon kay Lord, hindi stable. Hello? Kaya napakahalaga na bigyan po natin ng enough na panahon ang ating po Panginoon Diyos. Sabi nga, God desires to blow fresh air on His people as they respond to His moving. Amen? Ang desire daw po ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak, ibuhos o iihip yung pong fresh air. Amen? Yung hininga ng Diyos. Hindi yung hininga ng tao. Yung hininga ng tao, bad breath eh. Bad beer eh. Pero yung hininga ni Lord na gusto niyang ibuhos sa bawat sa puso atin. Fresh. Pag nalangha po natin ang fresh air from the mouth of the Lord, we will become fresh. Amen? Magiging luntian, magiging sariwa, ano? Ang buhay po natin, ang itsura po natin, magmamanifest po yan, yung presence ni Lord sa ating pong mga buhay. Amen? So, sabi po ng Amplified Bible, the Amplified Bible says it this way, that the times of refreshing or recovering from the effects of the heat, recovering from the effects of the heat. Buti na lang, nag-uulan na ngayon eh, no? Ang dami na po namamatay sa heat stroke. Hello? Yun po pala yung refreshing eh. Recover from the effects of the heat. Ano yun ba? Baka recover ka sa epekto ng init na yan. Gano'n makatindi init? 52? 52? Index heat. Alam niyo po, sobrang init niya, nakakaano lumabas. Yung pong init sa impyerno, hindi ko maibukumpara kung gaano katindi ang init doon sa impyerno. Amen? Yun ang sinasabi, no? Matindi roon. Apoy at asupre ang sumusunod sa kaluluwa ng tao na mamatay na walang Kristo sa kanyang buhay. Asupre, apoy. So gaano katindi yung heat index na yan? 52 heat index ka rin, kaya makalabas eh. Pero yung times of refreshing, dito pa lang, mare-refresh ka na. Amen? I-refresh ka na ng Panginoon. At ang higit sa lahat, pagdating sa kabilang buhay, i-welcome ka doon sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Doon, maalimin ka na, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang kalamhati, wala na. Enjoy na lang ang presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Tumayo po tayo lahat.
that the times of refreshing or recovering from the effects of the heat or reviving from fresh air may come from the presence of the Lord. Reviving from the fresh air. Di bang mamamatay ka na? Di ba? Naghahabol ka na ng hininga. Pero nagkaroon ng mouth-to-mouth. Anong tawag doon? Resuscitation. Dinapaan tayo ng Panginoon. Hiningaan tayo ng Panginoon. Marirevive ka. Amen po ba? Amen. So, kumusta po ang buhay po natin? Sa iyong pinatatayuan, hindi ko alam ang kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Hindi ko pa alam kung ano status ko sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Pero ang alam ko po, wala po sino man sa atin dito ang gusto palagpasin ni Lord. Lahat po tayo na narito, bawat bata ka man, kabataan ka man, nanay ka man, tatay ka man, matanda ka man, gusto po ng Panginoon Diyos sa bawat sa atin. Mabuti ng tinig dito sa online naman. The Lord wants each every one of us to experience times of refreshing. And it will happen when we are in the very presence of the Lord. Hallelujah. Glory to God in the highest. Panginoon, yung background, Panginoon, na pinag-usapan po namin, meron pong layman for life na lumpong, hopeless, crippled, walang pag-asa, Panginoon, sa kanya pong buhay. Pero namakadaho pang palad, Panginoon, si Pedro at si Juan, na ibinahagi, Panginoon, ang Ebanghelyo sa kanya, ibinahagi si Kristo sa kanya, nakamtan po niya at last sa kanya pong buhay na siya po ay gumaling, nagsisi, tumalikod sa kasalanan, pinagaling ng aming Panginoon at nakaranas ng refreshment. Kilala mo po ang bawat isa po sa amin. Alam mo po, Panginoon, ang status ng bawat isa po sa amin. At ang iyong panawagan ay nananatiling panawagan din sa bawat isa po sa amin. Na ang sabi nga po ni Pedro, therefore, repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Meron bang kasalanan na kailangan mong i-repent ngayon? Meron ka bang ginagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Buksan mo ang bibig mo, nakikinig ang Panginoon, at kaakibat po ng pagbubukas natin po mga labi, magkaroon po tayo ng desire, magbalik loob sa Kanya. Talikuran, iwaksi, itakwil ang kasalanan. Maliit man po yan o malaki, pareho lang din kasalanan niya. Ikaw at ako at ang Diyos ang siya mag-usap ngayon. Naririnig ng Panginoon ang daing mo. Naririnig ng Panginoon ang hinaing mo. Ang iyong mga panalangin. Meron ka bang kasalanan na hirap-hirap tanggalin?
Walang bagay na imposible sa Panginoon. May karakter po ba na ang hirap tanggalin? Pag-uugali na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kasama po yan sa gusto ng Panginoon na ilapit mo po sa Kanya. Mga pangit na karanasan dati, kasama po yan. Nahingi natin ang tawad sa Panginoon dahil sa mga pangit na karanasan, hindi ka mapagpatawad. Napupuno ng puot at galit ang puso natin. Mga bagay na nais ng Panginoon na atin pong itakwil, tanggalin sa ating pong mga buhay. O pwede rin naman mga kapatid, may sakit ka man, yung lumpo nga gumaling eh. Lumpo from birth, gumaling. Imposible na po yun. Tayo po na nagkasakit, kaya rin po tayo pagalingin ng Panginoon. Kung magtitiwala ka lamang, kung magsusuko ka lamang ng lubusan ng buhay mo sa Panginoon, nothing is impossible with our God. All things are possible with God. Kung patuloy po natin dami ng presensya ng Panginoon na kung tayo po yung mahawin. Hallelujah. Natin mga kamay sa presensya ng Panginoon. At habang nakataas ang iyong mga kamay, damhin mo ang presence nito
Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan ng mga sinadyang namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan na hindi namin sinadya. Patawarin mo po kami. Ano man po mga maling bagay, Panginoon, na nagawa namin. Kilala mo po kami. Hayag, Panginoon, sa iyong harapan ang buhay namin. Alam mo po ang laman ng isip namin. Alam mo po mga pinagagawa po namin. At ang nais mo po, Panginoon Diyos, sa kabila ng mga pagkukulang po namin, mga pagkakasala, na kami ay magsisi. Kaya naman, Panginoon, pinagsisisihan po namin, O Diyos, ang mga bagay, Panginoon, na gawa namin ay hindi naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami makapagbagong buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makabalik sa iyo. Iunan mo po ay mapagpalang kamay, Panginoon. Dahil nandiyan po palagi ang kaaway. Nandiyan ang mga tukso, Panginoon Diyos, na humahatak sa amin sa pagkapamamang, Panginoon. Humahatak sa amin, Panginoon, para muli magkamali o makagawa ng dinaayon sa iyong kalooban. Help us, Lord. Inaamin namin, Panginoon, that apart from you, we can do nothing. Tulungan mo po ang bawat siya po sa amin, Panginoon. Maranasan yung kagalingan, Panginoon. Yung healing, yung restoration, Panginoon Diyos. At ito'y mangyayari lamang, Panginoon, kung maayos namin aming po relasyon sa iyong harapan. Ikaw ang mag-restore na nawasak na relasyon, Panginoon. Ikaw ang mag-restore, Panginoon, ng nagkaroon ng mga sakit at karamdaman. Ikaw ang mag-restore, Panginoon Diyos, ng aming po mga paglihis, Panginoon. Ayon po sa iyong kalooban, ibalik mo po kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang gumalaw at similos unang-una na sa amin, Panginoon. At gamitin mo po kami instrumento, Panginoon Diyos. Hallelujah. Na may bahagi ang daan ng kaligtasan. Hallelujah. Come on, church, habang nakataas ang iyong mga kamay, buksan mo ang labi mo sa harapan ng Panginoon. The very presence of God is in our midst. Narito po siya sa ating po kalagitnaan. Alam mo na desire ng puso mo. Buksan mo po. Idaing mo sa Panginoon. Cry out to the Lord. At ang sabi na kanyang mga salita, it shall come to pass before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Nakikinig ang Diyos sa mga daing po natin. At hindi lamang po siya nakikinig, pagkat siya po ay may kakayanan, tumugon. Gumawa ng mga himala. Kung tayo
na patuloy na itinatanim sa puso ng bawat isa sa atin. Ang walang hanggang biyaya ng pagliligtas mula sa ating Panginoong Hesukristo, ang pakinipisan ng kanyang banal na Espiritu na siyang gumagabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumayin niyo ang pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ngayong pong umaga ay magsabi ng Amen!